Bawat bata sa ating bansa may karapatan. Karapatang dapat malaman ng mga nakakatanda. Mula sa Association for the Rights of Children in Southeast Asia, inihandog ang Kaya Natin To Kids! Sa panahong ito, dumadaan sa iba't ibang pagsubok ang kabataan. Paano sila tutulungan? Paano sila gawing tunay na pag-asa ng bayan? Pakinggan ang mga paraan sa Kaya Natin To Kids! Kaya Natin To Kids! Mahirap man o may kaya, maputi kayo manggi. Ikaw ba ay bata? Kung ganoon, may mga karapatan ka. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanghalang ating mga karapatan dahil... Kaya natin to, kids! Ikaw ba ay bata? Kung ganon, may mga karapatan ka. At kahit bata pa lang tayo, ating alamin, ipagtanggol at tatanghalang ating mga karapatan. Dahil... Kaya natin to, kids! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yay! Isang magandang umaga po sa inyong lahat ng sumusubaybay ng Kaya Natin To Kids. This is it! 2 tulog na lang talaga at Pasko na. Oo nga, Agay, no? At excited na rin ako. Good morning sa lahat ng tagapakinig sa napakagandang programa na inyong napapakinggan tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, ang Kaya Natin To, Kids! Makakasama pa rin po natin ngayong umaga ang ating napakagandang Tita Mads mula sa Arksea. Wow, thank you naman, Agay. At syempre, kasama rin natin ang kasing ganda ko na si Agay Bathan, 15 years old. Mula naman siya sa Salinlahi Children's Collective. Ang Kaya Natin To Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama syempre ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni Tita Mads, kaming mga kids ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at iba pa. Oo, totoo yan, Agay, no? Ang programang Kaya Natin To Kids ay syempre daluyan ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga kids, ng kababaihan at ng buong komunidad. Gayon din ang mga issue at pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-abuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayon din siyempre ang maitutulong nating mga bata para sa bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin mo ba, Agay, may magagawa kayong mga bata? Siyempre, kasi... Kaya Natin To, Kids! Ang programang ito ay handog sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia. At syempre ng Gabriela Women's Party sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development at syempre ng DCXL. Kaya't halina't makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Ang Kaya Natin To, Kids!
Ayan, isang napakasaya at napakagandang linggo sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa atin sa Kaya Natin To Kids. That's right, Tita Mads. Talagang isang napakagandang Sunday morning ito, lalo na sa mga bata na excited makatanggap ng regalo mula sa kanilang mga ninong at ninang. At bukod sa magkakasama na naman tayo ngayong beautiful Sunday morning, ay may bago na naman tayong mapag-uusapan. Sure ako, may matututunan na naman tayong magandang kaalaman, di ba mga kids? Totoo yan, Agay, no? Last week nga, nakasama at nakakwentuhan ni na Anje saka ni Makmak, no? Yung kasama ni Agay, no? Sa Salinlahi Children's Collective, si Aya Cartagena, na kabilang naman mula sa Bata News Network. At bahagi ito ng paggunita natin ng National Children's Broadcasting Day. At syempre, ano nga ba yung mahalagang ginampanan o ginagampanan ng mga bata sa mga isyong nakakaapekto sa kanila? At ngayon naman po, ika-23 ng Disyembre, 2 days na nga lang, Pasko na. Ay ano pa nga ba ang pag-uusapan natin kundi syempre tungkol sa Pasko. Kaya diba? sa mga friendships natin dyan, kung kayo ay may mga tanong o komento, maaari kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN. Para sa mga smart users, 0921-431-1044. At para naman sa mga Globe users, 0927-863-7771. O kaya naman sa ating Kaya Natin To Kids hotline sa 0942-374-3069. Pwede rin namang tumawag, no, sa ating landline at mamaya hihingin natin ng numero, no? Pero pwede rin naman sila mag-post ng mga tweet, mga tanong, mga komento sa pamamagitan ng Twitter. Pumunta lamang sa www.twitter.com/kayanatintkids. Makikita nyo pa rin po ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page ng ArcSaya sa www.facebook.com/ArcSayaChildRights. I-like nyo po ang aming page at mag-iwan ng mga mensahe at comment. Ayan. At pwede rin nga sa landline, tumawag lamang po sa 882-2371 hanggang 76. At pwede rin namang makinig through live streaming at mag-chat, no, sa ating live streaming ang www.rmnnews.com/TV. Kaya mga friends, text lang, tawag lang, tweet lang, at i-like ang Kaya Natin To Kids. At bago tayo magtsikahan ngayong linggo, nako, papakinggan na natin ang Balitang Bata. Mula naman, syempre sa kasama ko pa rin bata, si Agay Bathan ng Salinlahi Children's Collective. At nako, ito napaka-espesyal ng Balitang Bata natin. Kasama rin si Tito Rodel Alvido ng ArcSaya. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa balitang panahon, ayon sa Pag-asa, ang Silangang Kabihasnan, Hilagang Mindanao at ang mga rehiyon sa Caraga at Davao ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Ang Cagayan Valley at mga lalawigan ng Aurora at Quezon ay makakaranas ng maulap na papawidin na may mahinang pag-ulan. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may dagliang pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Katamtaman hanggang sa malalakas na hangin mula sa hilagang silangan at iiral sa buong kapuluan at mga baybaying dagat na magiging katamtaman hanggang sa maaalon. Para naman sa iba pang balita, pinirmahan ni Presidente Noynoy Aquino noong ika-20 ng Disyembre ang Sin Tax Bill at ngayon ay Republic Act 10351 na. Sa susunod na buwan ay maaasahang magmamahal na ang mga sigarilyo at alak. Pinasalamatan ni Aquino ang mga nagsulong ng Sin Tax Bill. Ayon sa kanya, maaga daw itong pamasko para sa mga Pilipino na mabibigyan ng Universal Health Care Program at makakabenepisyo sa mga bagong clinics at ospital
at sa mga mahihikayat na wag nang magsigarilyo at uminom ng alak. Sa unang taon ng implementasyon ng batas, inaasahang kikita ang gobyerno ng 33.96 bilyong piso mula sa buwis galing sa binta ng sigarilyo at alak. Mula sa Bata News Network, ito po si Agay Bathan. At ito po si Rodel Olvido ng ARCSEA. Nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Merry Christmas! Ayan, mga nanay, mothers, mommies, mapapakinggan naman natin ngayon ang inyong inaabangan na segment tuwing linggo, ang tips para kay nanay na ihahatid sa atin ng ating kasama rin mula sa ARCSEA, si Nico Naguto. Tips para kay nanay. Mga nanay. Hello, mga nanay. Tuwing sumasapit nga ang Kapaskuhan, karamihan sa mga nanay ay problemado dahil sa mga gastusin. At syempre, ang diwa ng Paskong Pilipino ay ang magpangiti at magpasaya ng kapwa. Lalo na sa mga nagdadatingan nating mga inaanak na kumakatok sa ating pintuan para sa mumunti nating regalo. So heto, at may baon akong tips para sa inyo upang hindi tayo mapagastos ng malaki pagdating sa pagreregalo. Maaari muna tayong mag-window shopping sa kalapit lugar nating may bagsak presyo para nang sa ganun ay mas maging handa tayo sa ating gagastusin. Mas mainam kung hindi tayo gagamit ng credit card. Instead, cash na lang para mas madali nating makukuwenta ang ginastos pagdating sa bahay. At kung tips para sa mga inaanak, mas mabuting bumili ng wholesale dahil dito porsyentong diskwento ang makukuha mo. Kung hindi naman, mas mainam din na bumili ng mga produktong 3 for 100 tulad ng mga damit para sa mga bata o di kaya ay briefs o panty at mug o tasa para sa kumare at kumpare. Mga nanay, mas maganda na magregalo tayo ng mga bagay na kanilang mapapakinabangan nang sa ganun ay maalala tayo sa tuwing gagamitin nila ito. Para naman sa mga bata, mabuti rin na regaluhan sila ng simple at tiyak na magagamit. Merry Christmas po sa inyo. Ito si Nico ng ARCSEA para sa tips para kay nanay. Tips para kay nanay. Ayan, welcome back. Nako ha, Paskong Pasko na. At kitang-kita ko naman syempre sa mukha ni Agay na Christmas na. Nako ha, lagi nating pinapaalalahanan syempre ang mga bata at kabatahan na umiwas sa pagpapaputok ng paputok, no? Ngayong darating na bagong taon. Kasi syempre ayaw naman nating maputulan ng mga daliri, no? ng kamay o kaya ng paa yung ating mga bata at kabataan at ayaw rin nating sila ay masaktan at maaksidente. Kaya para din makaiwas no sa mga gastusin kasi mahal din ang mga paputok no ay maganda na magpatugtog na lamang ng malakas halimbawa ng ating radyo no sa darating na bisperas ng bagong taon o di kaya ay maghanap pa ng ibang pampaingay. Tama yan, Tita Mads. Kung maaari, kalembangin na lang ang mga kalendaryo dyan. Kaldero dyan. Correct. Gabi mo kalendaryo, no? Kaldero. Ayan, tama, no? Ikaw talaga, Agay. Napakasaya mo ata. Masaya ka nga ba ngayong araw na to? Masaya. O, totoo. Ni nga. Pero excited ka ba sa Noche Buena na darating, no? Sa 24? Masaya Excited ka po. ba? Masaya. Kaso, wala po si nanay, si tatay lang po, tsaka mga kapatid. Nasaan si nanay mo? Nasa probinsya. Uuwi. Bakit hindi kayo kasama? Sandali lang naman po siya doon, pero sinabi niya po na doon na lang siya magpapasko. Siguro dahil napakamahal ng pamasahe, no? Hindi na kayang buong pamilya ay maisama sa probinsya. Kaya malungkot dahil wala si mama ni Agay. Nga pala, hello kay Teacher Lisa, no? Teacher Lisa Bathan. Nakikinig siya ngayon at ang buong pamilya ni Agay, hello po sa inyo. Nakikinig ngayon. Nako, pero totoo yan, no, Agay, na sa iba masaya ang Pasko, sa iba naman hindi kasi yun, patuloy na tumataas yung presyo ng bilihin, yung pamasahe, mahal din, lalo na siguro sa sa lugar na sinalanta ng bagyo.
Naku, yung bagyong Pablo, no, nung mga nakaraang linggo lamang, sumalanta sa ilang bahagi ng Mindanao sa Davao Oriental. Kaya tiyak na hindi talaga magiging masaya ang Pasko ng mga kababayan natin doon kasi nabiktima sila ng flash flood. Nawala yung mga ari-arian, yung bahay, yung mga sakahan. At gayon din, no, syempre marami din sa kanilang mga kapamilya at mahal sa buhay ang mga namatay o na-aksidente. Kaya talagang nakakalungkot na may mga ganitong pangyayari sa kabila ng ating pagse-celebrate, no, ng Christmas. Oo nga, tita. Paano kaya nila gugunitain ang Kapaskuhan gayong wala na silang bahay at umaasa na lang sa tulong ng iba? Magiging masaya pa kaya ang Pasko kung alam natin na pati na rin tayo ay kulang at salat sa pangailangan para sa ating pamilya sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagkawala ng kabuhayan, kawalan ng bahay at marami pang iba. Ay nako, napakaganda nung mga tanong mo, Agay, no? At totoo nga, no, ito talaga yung Pasko no, ng mga maralitang Pilipino. At in fairness naman, talagang nakararami naman talaga sa mga pamilyang Pilipino ang nagkikahos at maralita. Kaya parang minsan isipin mo, parang walang dahilan, no, na magpakasaya at mag-celebrate ng Pasko. Pero dahil sabi nga sa ating balita kanina, likas talaga sa ating mga Pinoy, no, yung pagiging masiyahin. Kaya kahit sa kabila ng kahirapan at krisis, masasaya pa rin tayong mga tao. Pero ngayong linggo, yung mga pinag-uusapan natin ngayon, Agay, yan ang ating tutuklasin at aalamin. Tama. Tita, dumako na tayo sa ating segment na Usapang Bata. Usapang Bata! Ano-ano nga ba ang nagiging dahilan? Bakit patuloy na nilalamon ng kahirapan ang diwa ng Pasko? Nako, ngayong linggo po mga tagapakinig, mapapag-usapan natin yan. At makakasama natin ang napakaganda, no, na tagapangulo ng Samahan ng Maralitang Kababaihang Nagkakaisa. Walang iba kundi syempre si Nanay Neri Guerrero. At tutulungan niya tayong alamin ang kalagayan ng ating mga kababayang maralita, lalong-lalo na ang mga kababaihan at mga bata. Magandang umaga, Nanay Neri. Magandang umaga naman. Usap tayo, kids! Yan, magandang umaga, Nanay Neri. Merry Christmas po sa inyo. Ay, magandang umaga sa inyong dalawa, Agay at saka Mad. Apo, salamat po at napaunlakan ninyo ang aming imbitasyon dito sa Kaya Natin To Kids. Nanay Neri, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano itong organisasyon ninyong Sama Ka Na? Ang Sama Ka Na ay organisasyon pangkababaihang maralita. Ito ay tinayo noong September 17, 1983. Ito po ay, noong 1983 ay panahon po ito ng batas militar. At kahit batas militar, tuloy pa rin na itinayo ang Sama Ka Na para po ipagtanggol ang karapatan ng kababaihan sa kanilang katiyakan sa paninirahan. Dahil noong mga panahong yon ay tuloy-tuloy din po ang mga mararahas na demolisyon. Dahil sabi nga nung Pangulong Marcos para daw po bigyan din daan ang mga pangkaunlaran o proyektong pangkaunlaran para po daw sa mamamayan. Kaya simula nung 1983, kahit mahirap po yung sinasabing, kahit sinusupil yung karapatan ng mga maralita sa komunidad, ay patuloy pa rin po na inorganisa ng Sama Ka Na yung mga maralitang kababaihan para po tumindig sa katiyakan sa paninirahan. Kaya magpahanggang ngayon ay nandito pa rin po, tuloy-tuloy pa rin po nang nag-oorganisa, nagpapalawak at sama-samang pagkilos ang mga kababaihang maralita. Galing naman nun, Nanay. Ano mo mga advokasya at aktibidad ng Sama Ka Na? Yon, siyempre tumutulong din po kami sa hindi lang po mga kababaihan ang aming inoorganisa, pati rin po yung mga bata sa komunidad at pati rin po yung mga tatay. Siyempre, ang mga activity po namin dyan, siyempre yung kung halimbawa po kung mayroong mga demolisyon, yan, kasi sa ngayon, iyon yung
mas tumitindi yung maras na demolisyon, ino-organize po namin yung mga kalapit komunidad na merong nararanasang demolisyon. At ngayon po, kung mayroon din po nadadas na mga bata sa komunidad, yan, tinutulungan din po namin. Sa kasalukuyan nga, meron na po kaming ito lang pong buwan ng November, may napakulong din po kami na incest. Kumbaga kasi kasama niya sa bahay yung stepfather niya na ipakulong na po ng Samakana o kaya Gabriela yung ng biktima dito sa bata. Kaya hindi lang po yun. Siyempre kung mayroon din po nagbibigay din po kami ng mga pag-aaral. Di ba? Para po matulungan yung mga nanay sa komunidad, lalong-lalo na yung mga nanay na hindi nakakapunta yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. May mga pag-aaral din po kaming binibigay hinggil sa karapatan ng kababaihan, karapatan din po ng mga bata, nagbibigay din po kami. Tapos, siguro po itong taon na to, magkakaroon na rin po yung literacy, numeracy, kasi nung mga nakaraang taon ay hindi po ito na ipagpatuloy sa kadahilan ng syempre po kailangan din po ng budget para po sa pagpapatuloy ng kanilang mga babasahin. Pero inaasahan po namin na itong taon na ito ay magpapatuloy ito dahil kalakhan po sa mga kababaihang maralita ay hindi po nakatungtong o kaya hindi nakapag-aral sa eskwelahang Burgis kung tatawagin. Nanay Neri, no, itong mga literacy numeracy nito pang kababaihan. Opo. Kasi meron tayong mga school, no, Aga, alam mo ba, ang Samakana matagal ng partner yan ng ARCSEA sa ilang mga proyekto. Ang isang halimbawa diyan yung school po, no, na pinapatupad ng Samakana yung Busilak. Oo. Oo, no, talagang matagal na rin yung serbisyo. Bukod po doon, nanay, meron pa po bang ibang mga serbisyo, yung mga medical mission, ginagawa ng... Ayun, may mga medical mission na sa mga komunidad naglulunsad. Siyempre, pag halimbawa naglunsad ng medical mission, nangangalap din po na mga gamot, 'di ba? Tapos mga doktor, yung mga doktor na talagang gusto rin nila magserbisyo sa mamamayan, na gusto nilang tumulong kahit wala pong bayad, mga nurse natin, nakarya din po nila magserbisyo sa ating mga maralita. At hindi lang po yun, siyempre mayroon din po kami, halimbawa kung may dumarating na mga disaster, di ba? Pangunahin tumutulong siyempre yung mga organisasyon na nandiyan po sa community. Bago pa man po ito makita ng gobyerno, tayo po kasi nakatira tayo sa mga komunidad natin, pag mayroon pong dumarating na bagyo o kung ano pa mang kalamidad, tayo po mismo yung unang nakakaalam nito bago pa dumating ang gobyerno. Nanay, sa ngayon po ba marami ng mga chapters ang Samakana kung sa Metro Manila o sa buong Pilipinas yan? Ay, ang Samakana po ay pambansa ito, hindi lang po dito sa Metro talaga, Manila. Kung sa Metro Manila po, marami tayong mga chapters. Ay, oo naman. Lahat ng community na may maralita ay, syempre, mayroong Samakana. Wow, ang saya naman. At talagang mukhang matagal na, no? Nung martial law pa, buhay pa din at napakasipag pa rin ng ating mga kananayan. Oo, 1983 pa kasi ito itinayo. Oo, pero Nay, pwede niyo hubang ikwento sa amin yung ano po talaga yung general, no, na picture ba o larawan ng kalagayan ng maralitang komunidad? Kasi nabanggit nyo kanina, apektado ng demolisyon, hindi nakakapag-aral, tapos sinabi nyo rin po na pagka may mga bagyo, kalamidad, kayo po ang unang tatamaan. Ano po yung parang general na kalagayan? Ang mga maralita, kung titingnan mo dito sa Metro Manila, ito po ay mga nakatira sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng tulay, sa mga bakanting lote, sa ibabaw ng basurahan. Ito po yung kalagayan na kung paano mo papakita o ipapaliwanag kung nasaan ang mga maralita. Ganun. Kung sa mga kababaihan at bata po, ano yung particular na kalagayan? Ayun, syempre sa mga kababaihan, syempre pag ganito yung tinitirahan natin, syempre tayo po yung vulnerable sa kalusugan, di ba? Kasi di ba
kung doon tayo nakatira sa ganitong nabanggit ko, halimbawa sa ibabaw ng basurahan, sa ilalim ng tulay, madumi. 'Di ba? Yung sinasabi nga ng gobyerno na danger zone na sinasabi nila. Pero sa ganitong kalagayan, nagtitiis ang mga maralita dito sa ganitong paninirahan dahil hindi desidido ang gobyerno na bigyan ng katiyakan sa paninirahan o disenteng tirahan ang mga maralita. Kasi kung titingnan natin, mayroon nga sila sinasabing relokasyon. Pero tingnan naman natin doon sa relokasyon, di ba? Kung sincero sila, itong mga relokasyon na ito ay pag may mga kalamidad, ligtas na sana. Kasi ito na nga yung dapat sana na hindi na matatamaan ng sinasabi nilang kalamidad. Oy, maayos-ayos na po, no? Sana. Oo, di ba? Pero kung titingnan mo, nung mga nakaraang bagyo, katulad nung habagat. Nung habagat. Nakita po natin sa TV na yung relokasyon na kung saan inilipat doon yung mga kapwa ko maralita, doon sila sa bubong nakatungtong. Relokasyon na ito Ang sinasabi nga natin, inalis ka doon sa sinasabing danger zone, pero inilagay ka naman doon sa kamatayan. Oo, mas dangerous ata. No? Oo, yun nga. Kaya ito ang mukha ng mga maralitang tagalunsod. Nako, sige. Bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, time check muna tayo. Ngayon po, ang oras ay 10:32 ng umaga at magbe-break muna tayo para sa ating station ID. Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Alam niyo bang umaabot sa mahigit 30,000 piso ang matitipid nating mga nanay kung eksklusibo nating bibigyan ng breast milk kaysa formula milk ang ating mga sanggol sa loob ng isang taon. Kung kaya, naninindigan ang Gabriela Women's Party laban sa anumang hakbang para patampukin ang paggamit ng formula milk kaysa breast milk. Ito'y mga nahulugan lamang ng karagdagang kita para sa malalaking kumpanyang gumagawa ng gatas habang ipinagkakait ang tamang nutrisyon para sa ating mga anak. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang pag-amyenda sa Milk Code. Nagbabalik po ang Kaya Natin To Kids at kasama pa rin po natin si Tita Mads ng Association for the Rights of the Children in Southeast Asia at kasama pa rin po ako, si Agay. At syempre, kasama pa rin natin ang napakagandang, mukhang inuubo na kanina, no, sinisipon. Si Nanay Neri Guerrero ng Sama Ka Na. Kasi Nanay Neri, mukhang uso naman talaga ngayon ng sakit, no? Hindi maganda ang panahon. Oo. Pero bago tayo nag-break, no, kanina, pinapag-usapan natin yung kalagayan, no, ng kababaihan, mga bata, pati ng mga tatay, no, yung mga maralitang pamilya, maralitang komunidad. Pero Nanay Neri, kasi naikwento mo rin kanina, pati mga bata apektado eh. Gaano po ba talaga kaapektado ang mga bata sa ating mga maralitang komunidad? Ayun, sa mga bata, 'di ba? Kasi pag ang bahay kasi na maralita ay maliit lang. Makikita naman natin mga maralita eh. Kaya nga kadalasan, katulad ko na ikwento ko kanina, na diyan po nangyayari yung mga karahasan, katulad ng incest na nakwento ko, 'di ba? Hindi lang ito, mas talagang dumadami talaga yung karahasan na nangyayari. Dahil 'di ba sinasabi nga natin pag mahirap ang isang pamilya, sa bahay pa lang 'di ba? Nangyayari na yung karahasan, tapos yung kahirapan ay karahasan din 'yon. Ang magutom ang isang bata o ang pamilya ay karahasan din 'di ba, na karahasan ito natin matatawag na walang makain, walang masilungan, yung serbisyong panlipunan dapat na natatamasa ng isang bata o ang pamilya ay wala. Kaya yun yung kalagayan at karahasan talaga sa mga bata.
Correct, kasi naalala ko, naging guest natin dito agay si Tita Jojo ng Center for Women's Resources. Binanggit niya yan sa 7 deadly sins. Di ba yung economic na pag-violate, no? Correct. Po, no, sa rights ng kababaihan, pati ng mga bata. Nay, ano po ba masasabi niyo sa patuloy na pagtaas ng bilihin? Lalo ngayong magpapasko. Ayun. Yun nga, yung sinasabi natin na paano makakaagapay ang mga maralita na kung titingnan natin sa sahod na nga lang, di ba? Ang hinihiling ng mga manggagawa ay yung 125. 125. Ilang taon na ata yan, Nay Neri, no? Oo, simula pa ito, namatay na yung mga akda ng batas na ito, no? Si Congressman Crispin Beltran. Simula pa nung 1991, anong taon na ngayon, di ba? Lagpas 10 years na po. Oo, lagpas 10 years na. Ang ibig sabihin, itong ganitong mga nangyayari na kalagayan sa mga maralita, talagang matindi talagang epekto para sa amin. Kasi nga, tuloy-tuloy, halos araw-araw tumataas ang presyo ng bilihin. Pati langis, di ba? Pag tumaas pa naman ang presyo ng langis, kasabay yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Paano ba naman makakaagapay ang mga maralita na ang hanap buhay lang nito ay pag mga kababaihan ay labandera, nagtitinda, nagmamanicure, o kung ano pa man papagkakakitaan na para lang makaraos sa buhay. Kung construction worker naman ito, wala din sa minimum ang sahod. Kaya talagang napakatindi. Makikita mo ngayon sa komunidad ng mga maralita, kung ano na lang yung makikita mo mapagsasaluhan nila. Kaya nga sila, di ba, sa ngayon, kung sino yung mga politiko na may nagbibigay ng mga aginaldo, nandoon nakapila para lamang meron mapagsaluhan sa Noche Buena. Talagang na lang, ginagrab na talaga yung mga oportunidad, Oo, no? tama talaga yun. Kasi nga wala talaga. Agay, ikaw, kasi gusto lang naming malaman, matanong kita, no? Ano yung pagtingin mo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, saka paano ka naaapektuhan yung pamilya nyo? Pag tumataas yung bilihin, katulad po yung sa gasolina, tataas po yung pamasahe. Correct. Di mababawasan na naman po yung budget ni nanay para imbis na pangkain na lang namin, idadagdag sa pangkain, isi-save pa para sa pamasahe na kami yung naapektuhan kasi yung kinakain namin parang nagiging limitado. Ilan ba kayo sa pamilya nyo, Agay? 3 kaming magkakapatid, tas si mama at saka si papa. Lahat kayo nag-aaral? Opo. Mga high school kayo lahat? O may kolehiyo na? Yung panganay po namin, second year college na. Tapos kami po, third year and second year high school nung kapatid ko. Pero ngayong Pasko, sa tingin mo ba talagang, wow, sagana, maraming pang Noche Buena? Ngayon po, hindi ko po masasabing sagana. Parang mas sagana nung last year kesa po ngayon. Kasi parang ngayon po talaga, save ng budget para may kakain pa sa susunod. Oo, kasi pagka ginastos mo lahat, wala nang pang New Year. Mas mas New Year na lang po. Doon na lang maghahanda ng medyo mas masarap. Mas marami. Ano ba yung mas marami? Pag sinabing masarap at mas marami, ano yung mga karaniwang handa? Prutas. Ano pa? Spaghetti. Wow, sarap. Pansit. Sa inyo, Nanay tinapay? Nanay Neri, sa inyo po, sa mga pamilyang maralit, ano po yung karaniwang kinakain pang Noche Buena? Para din yung nabanggit ni Agay, no? Pangkaraniwan. Pagkaraniwan talaga, yun lang naman 'di ba? Konting prutas, kung ano yung makakaya ng pera, yun lang nabibili. Oo, no. Tapos napakaliit ng sweldo, wala rin pambibili. Correct. Yung mga lang talaga, mairaos lang ba, no? Yung Pasko. Oo, yun lang talaga. Saka bagong taon. Sige, Agay, may tatanong ka kay Nanay Neri? Sa inyo po bang lugar ay may demolisyon? Oo, yun nga, yung lahat ng mga lugar ng maralita talaga ay may demolisyon. Kahit nga dun sa lugar namin ay may nakaambang demolisyon. Pero, siyempre, tinitingnan namin dahil sinabi nga may budget na daw para i-demolish yung lugar namin.
Teka lang, Nay, binabudgetan para i-demolish? Yun na nga yun na nga yung tinatanong namin sa gobyerno na dapat ang binabudgetan yung proyektong pabahay ng gobyerno. Opo. Hindi binabudgetan yung para i-demolish. Alam nyo kasi ganito yon. Binabudgetan yung mga demolition team at saka yung mga pulis na babayaran nila para bantayan, para i-demolish yung wasakin yung aming mga tahanan. Ito po ang binabudgetan ng gobyerno. Pero ang pabahay ng gobyerno, ito ay negosyo. Kasi kung giniba na yung bahay namin, ililipat kami, magbabayad din kami doon sa bahay na lilipatan namin. Negosyong pabahay. Kaya hindi talagang binabudgetan para magkaroon ng tirahan ang mga maralita. Hindi serbisyo, kundi negosyo ang ginagawa ng gobyerno. Kaya nakakasama talaga ng loob na kung saan sinasabi nga namin ang panawagan ay katiyakan sa paninirahan para sa mga maralita. Pero ganito talaga ang kalakaran ng gobyerno. Kaya kami, mga maralita, ay patuloy na nag-oorganisa sa hanay ng mga maralita, nagpapalawak, nagbibigay ng edukasyon para alam namin kasi ang mga kababaihan kasi yung kananayan ang naiiwan sa lugar. Tama. 'Di ba? Kung halimbawa may demolition, yung aming mga asawa ay nasa labas naghahanap buhay. Oo, kami lang yung naiiwan kaya kailangan talaga bigyan ng mga pag-aaral para alam ng mga nanay kung anong gagawin sa panahon na mayroong demolition sa lugar. Okay. Nanay Neri, sa mga kinuwento mo, nakahirapan, pagtaas ng presyo ng bilihin, kabi-kabi lang demolisyon, sa tingin niyo po kaya, paano pa makakapag-celebrate ng Pasko? Yun na nga 'di ba? Sa bahagi ko nga, ngayong araw na ito, dapat sana, kasi 2 tulog na lang, Pasko na, pero, 'di ba, nandito ako ngayon, nagpahayag ng aking saloobin para makakuha ng tips yung mga nanay na nakikinig. Kung ano nga ba dapat gawin ng mga nanay sa komunidad. Tayo lang ba ay uupo, maghihintay na lang ng demolisyon, o makikibahagi tayo o makikipag diskusyon para sa kung ano nga ba dapat natin gawin sa ating komunidad na mayroon nakaambang demolisyon. Ayan, kaya kahit 2 days na lang Pasko na, kasama pa natin si Nanay Neri. Ang sipag-sipag talaga. Nay, paano po ba tinutugunan ng gobyerno ang kahirapan, kawalan ng serbisyong panlipunan at pati demolisyon? Ayun, sa bahagi namin na talagang ang ginagawa talaga namin kasi 'di ba may mga batas kasi na sinasabi nga nila para daw sa mga maralita o mahirap. Pero sa tingin namin, itong mga batas na ito, pag hindi talagang ipaglaban ng mga mamamayan, 'di ba? May batas nga, sabi may batas para sa maralita, pero hangga't hindi ipinaglalaban ng mga mamamayan, hindi mo ito makakamit. Kaya nga sa tingin namin, talagang kahit sabihin na natin may mga andito nga yung mga batas, talagang kailangan ipaglaban yung mga batas na ito. At yung sinasabing ano ang kahirapan, 'di ba? Pag sinabi ko para sa amin, pag sinabing kahirapan, tingnan mo lang yung mukha ng mga nanay sa community o kanilang tirahan, yun yung mukha ng kahirapan. Yun yung pinapaliwanag ko. Makita mo lang yung mukha ng maralitang nanay, mukha yun ng hirap. 'Di ba? Makikita mo sa mukha niya. Tapos yung sinasabi nga natin na itong mga services na ito, yung serbisyong pabahay, kuryente, tubig, kalusugan, edukasyon, ito yung napakahalaga dapat na tinatamasa ng mga maralita. Kasi alam natin ngayon na mas lumalaki ang mga maralitang tagalunsod sa buong bansa. Ito po yung sinasabing iba ang bilang ng gobyerno para sa mga maralita, di ba? Pag nakapagtrabaho ka ng isang beses, binibilang ka na may hanap buhay. Pero kung talagang titingnan mo talaga, kung susuyurin mo sa buong Pilipinas talaga, napakarami talaga ng mga maralita. Correct yan. Sige, Agay, may tanong ka pa? Sige, maya-maya na, magbe-break muna tayo. Ako, malaman kasi yung kwentuhan natin ngayon, ika-23 ng Disyembre. Pero, bago pa tayo magpatuloy na kapanayamin, no, at kakwentuhan si Nanay Neri Guerrero, pakinggan muna natin ang isang napakagandang awitin.
yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas Ang awiting inyong napakinggan ay ang Have Yourself a Merry Little Christmas. Version yan ng sa Glee. Kaya yung mga kabataan natin na nanonood ng Glee. Pero ang original niyan ay ang Carpenters. Welcome back sa ating programa. Ako po si Agay. At ito pa rin si Tita Mad Santiago ng Arxea at kayo ay nakikinig sa Kaya Natin To Kids. Kasama pa din natin ang nag-iisang si Nanay Neri ng Sama Ka Na. Nanay Neri, sabi nyo kanina kulang na kulang ang tugon ng gobyerno sa mga problema ng maralita. Kayo po ba sa Sama Ka Na? Ano po ba yung mga tugon ninyo sa mga maralitang komunidad? Yun, di ba? Magandang tanong kasi syempre, hindi naman, ang Sama Ka Na ay organisasyon, hindi naman po ito katulad ng traditional na mga organisasyon na kung organisasyon ito na galing gobyerno yung nag-organize, di syempre, malaki ang pondo. Syempre, ang Sama Ka Na, maralita nga, di walang pera. Ibig sabihin, nakakatulong kami sa aming mga inorganisa na komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon sa kanila. Diba? Ito yung pangunahin. At syempre, kung halimbawa man mayroon kaming napagkaisang aktibidad, ito po ay tinutugunan namin sa pamamagitan ng pagpapakilos ng mga kananayan sa komunidad. Halimbawa, mayroon kami medical mission, solicitation, syempre doon sa mga gamot, tapos mag-iimbita kami ng mga doktor at mga nurses na pwedeng tumulong sa amin. Ganito po tumutugon ang Sama Ka Na dahil wala naman pong pondo ito.
Ayun pala, naku. Kaya nanawagan tayo, no? Sa mga gustong tumulong, bukod sa gustong mag-member ng Sama Ka Na, Yun. ay yung mga gustong tumulong, open na open ng Sama Ka Na. Correct. Tama ka dyan. Opo. Nanay Neri, may panawagan ba kayo sa gobyerno, saka sa lahat ng nakikinig sa atin, sa Kaya Natin Talk Kids? Yun nga, syempre, nananawagan kami, syempre lalo na sa kung saan ako nakatira, sa Quezon City. Syempre, ang unang panawagan namin sa kasalukuyang mayor ngayon dyan, kailangan talaga on-site and rehabilitation and development sa lahat ng lugar na kung saan nandun yung aming mga chapter. Tapos trabaho para po sa lahat ng mamamayan, lalong-lalo na sa kababaihan. Kasi kahit ako na ganito ang edad ko, ay gusto ko pa rin naman magtrabaho yung sa aking kakayanan lang, pero ang kasamaang palad, syempre kalakhan ng mamamayan ay walang trabaho. Syempre kailangan din po makapag-aral yung aming mga anak. Mas lalo nang ngayon kami umaangal dahil nadagdagan naman ang taon na mga pag-aaral ng aming mga anak dahil mayroon tayong K+12 na ngayon taong ito inimplement, di ba? Kaya hirap na hirap talaga. Tapos yung kalusugan ng mga mamamayan, lalong-lalo na yung kababaihan at yung aming mga anak. Kaya tapos yung pagtaas ng presyo ng mga bayarin katulad nung kuryente, di ba? LPG, tapos yung yung tubig. Yun po yung talagang pangunahing panawagan ng mga maralitang komunidad. Dahil ito po yung pangunahin nakaka-apekto, lalong-lalo na yung mga nanay na nagbabudget sa pamilya. Naku, bago tayo magtanong pa, Agay, basahin muna natin yung mga pabati. Syempre, binabati natin, mimiss na natin at Merry Christmas kay Tita Jang, sa kanyang anak na si Viel. Hello sa inyo. Nasa probinsya kasi siya ngayon, kaya hindi natin sila kasama ngayong linggo. At syempre si Tito Carl Mark Labagala ng Arcsea na nakauwi na rin sa summer. Hello sa iyo, Tito Carl. Merry Christmas din sa iyo at sa iyong pamilya. At Merry Christmas sa lahat ng staff ng Children's Rehabilitation Center, ng Salinlahi, ng PAI, at Batibot Early Learning Center. Ayan, mag-hello tayo at Merry Christmas kina Tita Ayla, Tita Jack, Tito Yul, Tita Jemay, Tita Sarah, kay Kulay, Tito Rene, kay Aisa, kay Tita Queen, Tita Ason, kay Odi, kay Tita Vic, at syempre sa PAI, mga magigiting nating teachers, Teacher Igo, Teacher May, Teacher Letlet, Teacher Mariel, Teacher Libby, kagawa din yan sa Industrial Valley Complex sa Marikina City. Si Teacher Lita, si Teacher Jem, Teacher Abeng, at Teacher Jo. Sige, Agay, pakibasa mo naman yung iba, nagpapabati pa. Merry Christmas din kay Habagat, kay Amihan, kay Teacher Abeng, Billy, Archie, at kay Mama at Papa sa San Mateo, kagaling kay Tito Rodel. Binabati ko po ang mga Del Rosario family na mag-house blessing sa Montalban bukas. Nakikinig sila ngayon sa Kaya Natin Talk Kids. Wow, hello naman sa inyo sa Del Rosario family. Baka naman pwede kami makapunta sa house blessing na yan. Ayun, may nag-text din, pakigreet daw si Baby Car na nakikinig sa atin dito sa Kaya Natin Talk Kids. Wow, salamat po sa pakikinig. Oo. At sa lahat ng taga Yokoton at Bukana. Yan. Greetings coming from Arnel John Ravino. At kanina may nag-text din si Tito Iboy Tolentino. Merry Christmas sa'yo, Tito Iboy. At si Professor Yoli Eldama ng College of Social Work and Community Development. Mabuhay daw ang Arcsea at ang ating programa. Yan, Board of Trustees yan, no, ng Arcsea. So balik po tayo dun sa ating diskusyon. Nanay Neri, baka meron po kayong mga aktibidad na gusto nyong imbitahan ng ating mga tagapakinig. Katatapos lang kasi nung activity namin, yung nagkaroon po ng assembly ang GWP, Gabriela Women's Party at ang Gabriela sa Distrito 2 ng Quezon City. Ito po ay dapat sana pupunta doon si Monique pero hindi na po niya kinaya na dumalo doon sa aming activity. Ang nagkaroon po ng
doon po ay sinayaw yung 1 billion rising para Wow. o di ba? Ang ibig Kasama ka doon, Nay? Oo naman. Wow, O di talaga ba? naman. Ang mga dumalo doon ay 350 na kababaihan mula sa iba't ibang komunidad ng Sapacan na Gabriela, GWP. Ito ay panawagan sa lahat ng kababaihan sa buong mundo na tuldukan na yung karahasan o kaya ano ba tawag dito? Yung end. Tuldukan na ibig sabihin. Tapusin na ang karahasan laban sa kababaihan. Yun po yung activity. Pero, syempre, kung tatanungin nyo ako sa mga aktibidad, marami kasi itong darating na taon, 'di ba? Ito yung hamon para sa amin na mga maralita at sa kababaihan na dapat magsigasig sa pag-oorganisa, 'di ba? Dahil alam naman natin na pahirap ang buhay, dapat talaga patuloy kasi sinasabi nga natin, pag naghihirap ang buhay, mas maraming mga kababaihan na lumalapit sa mga organisasyon kasi para malinawan kasi nagbibigay ka tayo ng pag-aaral kung ano nga ba ang nangyayari at kung bakit nga ba nagkalakhan ng mamamayan ng Pilipinas ay naghihirap pero mayaman naman daw ang Pilipinas, 'di ba? Correct yan. Napakayaman sa likas na yaman. Oo, Yamang diba? tao. Oo. Ayun, sige. Agay? Agay, ano masasabi mo? Mag-goodbye na ba tayo kay Nanay Neri? Ayan. Nakasama natin ngayon si Nanay Neri at ang tagapangulo ng Samahan ng Maralitang Kababaihan Nagkakaisa o Sama Ka Na. Maraming salamat po. Maraming salamat, Nay Neri. Salamat din sa inyo. Merry sa pag-imbita. Christmas. Susunod po ulit, ha? Oo naman. Ayan, naging makabuluhan ang ating programa ngayong umaga. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, syempre mga pabati muna ulit. Agay, babasa naman itong ating texter ata ito, ano? Maligayang Pasko po sa lahat ng nakikinig sa Kaya Natin To Kids. Mabuhay po kayo from Ledor ng QC. Ayan, mabuhay ka rin, Ledor ng Quezon City. Agay, meron ka mga gustong batiin? Pagkakataon na ito. Go! Yun, binabati ko pala yung nanay ko, yung mga kapatid ko sa bahay, tsaka yung friends ko sa schools at sa mga bahay nila. Enjoy your vacation. Wow. Batiin din. Nanay Neri, may gusto kang batiin? Binabati ko yung anak ni Rosbelinda Nunez. Dapat kasama ako dun sa mag-aanak pero nagsabi ako na sorry, hindi ako makakadalo. Kasi ito, mas mahalagang schedule para sa akin dahil marami ang nakikinig. Radio po ito. Kaya malawak ang makakapakinig dun sa sinabi kong magagandang tips sa mga kababaihan. Kaya dito ako pumunta. Kaya binabati ko na lang yung aking inaanak, si Princess Nunez, sa kanyang pagbinyag sa araw na ito. Ayan. At yung aking kumari. Oo, yan. Pagbati sa inaanak ni Nanay Neri. Salamat talaga, Nanay Neri, ha? Talagang pinahalagahan mo at binigyan ng priority yung ating radio program. Sige, Agay. Ayun, binabati ko din pala yung mga children's collective sa kanilang mga bahay at saka si Chody na nasa bahay. Ayun. Meron pa, Merry Christmas! Kami yung avid listener nyo dito sa Liavac, Real, Quezon. Wow, maraming salamat. Talagang masugid na tagapakinig ng Kaya Natin To Kids. At syempre, binabati rin natin lahat ng mga bata, no? Yung mga anak ng mga kasamahan natin na nakikinig lagi. Sina MK, sina Third, sina Gibeon, sina AB, sina Elian, si Habagat, Amihan, si Kulay, at marami pang ibang mga bata. Si Tita Che, lagi ding nakikinig. Maraming salamat sa iyo, Tita Che, kay Carl, saka sa anak niyang kaka-birthday lang. Belated happy birthday. Kay Colin ng gwapo-gwapo. At syempre, salamat sa mga nagagwapuhan nating kasama natin linggo-linggo. Si Tito Nico, Tito Rodel, hello, Merry Christmas. At kay Tito Carlo, palakpakan ang Tito Carlo. Lagi tayo niyang tinutulungan, no? At si Andre, inaanak ko yan, yung pogi-pogi. Tita Lay Calvo, hello, Tito Mulong. Merry Christmas sa inyo. Meron pa mga pabate, pahabol, sa Malundras family, no? Sa Manano family, sa Mindoro. Merry Christmas. At syempre kay Kuya Ray, palakpakanan si Kuya Ray. Maraming salamat sa pagtulong at Merry Christmas din po. Sige, at dyan na po nagtatapos
Ang Santiago family, pamilya ko, hello po sa inyo. Ay, yung pinsan ko pala, ikakasal siya. Si Ate Rowena Tripoli sa December 29. Congratulations, best wishes. Sige. Maraming salamat sa ating mga nakakuntuhan ngayong umaga at maraming salamat din syempre sa lahat ng nakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyong kaming tsikahin sa Twitter. Bumisita lamang sa www.twitter.com/kayanatintokkids. Tweet lang ng tweet mga friendship at syempre i-like nyo po ang Facebook page ng ArcSeya sa www.facebook.com/ArcSeyaChildRights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit anong tanong, sa pamamagitan ng Facebook. Ayun, at binabati rin pala natin yung lahat ng staff at miyembro syempre ng Gabriela Women's Party. Kay Representative Emmy De Jesus na walang sawang sumusuporta dito sa ating radio program dahil tinulungan nila tayo sa Kaya Natin To Kids. Maraming salamat po at Merry Christmas sa inyo. Kay Tita Lana, Tita Pia, Tita Jang syempre, Thank you po at Merry Christmas. Muli po, inaanyayahan namin kayong makinig sa susunod na linggo, ika-30 po. Nabubulol na tuloy ako, ika-30 ng Desyembre, parehong oras, 10 a.m. to 11 a.m. At magkakaroon tayo ng special report hinggil sa mga mahahalagang pangyayari sa taong 2012. Kaya magsama-sama tayong makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at buong sambayanan. Ito ang Kaya Natin To Kids! Merry Christmas! Merry Christmas!